So, yun po. Let me introduce myself first. I'm Xerxes Dwayne, and this Zoom meeting is all about Bible software. And I am a graduate of information technology, and now the software is magamit siya in computer in PC, and we're developing now mobile application sa mga Android and then sa cellphone iOS. So prayerfully malalaunch yung iOS this year. So I'm a certified instructor of the Discovery Bible here in the Philippines kasi sa state siya naka-base, hindi siya dito. So let's go. I'm going to share a screen and you can see it. So yan. Diba sa apologetics, ito yung theme verse siguro na masasabi natin sa 1 Peter 3:15. So makikita nyo, ito yung user interface ng Discovery Bible. It's so simple. It's not really complicated. And kapag pinindot nyo po yung W, makikita nyo ito yung mga lexical studies. What I mean by lexical, ito yung may mga beyond translation insights. Yung mayroon silang meaning pa na may ibubuga. Ganon. So, ito po yung Bible version. Meron kaming yung American Standard Bible, King James Version, Greek Critical Text. So kung may questions po tayo, mag-unmute na lang po. Okay lang naman po yan kasi konti lang naman po tayo. So, mayroon siyang Greek Critical Text. So kapag pinindot niyo po yung plus, makikita niyo po yung Greek Interlinear ang tawag. So yun. First feature niya is verb tenses. So kapag nag-aaral po kami ng Greek, inaalam po namin kung ano yung tenses ng isang word. Kung ito ba ay Greek present, kung ito ba ay Greek perfect, kung ito ba ay continuous na verb, kung ito ay ba tapos na verb. So kung makikita niyo po itong symbol na ito, yung check, para siyang Nike. So Nike tapos may exclamation mark. Ibig sabihin pala, it's an imperative tense. So, ang ibig sabihin niya is, check it off, get it done. Focus on the first opportunity to complete it. So, ibig sabihin niyan, but decisively sanctified. So, it really, parang sinasabi sa atin, gawin mo to. Hindi lang, inuutusan kita. Like, it's imperative. Command siya. And gawin mo to. And makita po natin in brief, yung Greek aorist imperative. Orders action to be completed as urgently and decisively as the context calls for. So isa lang po yan Isa lang po yan na verb tense. Meron tayong Greek present, aorist, perfect, imperfect. So makita natin dito na kahit na basic lang yung alam mo sa Greek o kaya kahit na wala kang alam sa Greek, hindi mo kailangan mag-memorize. Kasi ginagawa namin sa seminary, mini-memorize namin yung Greek word, yung alphabet, lahat, kung paano i-translate. Kasi gusto namin malaman yung tenses para magamit namin sa preaching. So, yun yung isang feature niya. Yan, sa Greek muna tayo, makikita natin yung sa Hebrew mamaya. So, ayan siya. Sa focus emphasis, sa emphasis naman po, makikita nyo po itong red na yan. May red siya, no? So kung may red siya, ibig sabihin, ito yung intended na gustong idiin ng author. Di ba po, kapag po may sinasabi tayong word sa isang tao, or sa letter may bold, italics,
or underlined, ibig sabihin yun yung gusto nating i-emphasize. So, kaya ang Discovery Bible, 40 years in the making siya, kaya nakita nila kung ano yung author's intended emphasis. So may kita po natin dito. Sa literary study, meron pong emphasis. Like for example, yung intonation ng pagsasabi natin salita, meron siyang hidden meaning. So dito rin po, meron siyang hidden meaning. Next would be, sige, tingnan po natin sa Hebrew. Sa Hebrew, meron po mga verb tenses. Naglo-loading lang. So, wait. Tingnan natin Genesis 3:15. So, sa Hebrew po, sa symbols, may kita po natin dito na hindi natin, kagaya ng sinabi ko kanina, na kahit na basic or kahit na wala talaga tayong alam sa Hebrew alphabet or sa Hebrew language, makakatulong yung itong app na to. Meron siyang, yan, Hifil, yung mahal na no? Na Bible. Hitpael, perfect tense and imperfect tense. So ito po, yung mga verb tenses ng Hebrew. Yun, sabi na eh. So gawa po tayo sa punta po tayo sa word study. So kapag kinlik niyo po yung defense, di ba? Where we get the Greek word apologia, may kita po natin dito yung Greek word, yung Strong's number, tsaka kung saan siya nag-derive. Kung saan siya nag-derive. Wait po Pwede pong unmute ko lang. Ito ba yung wait lang, lexicon? Ay, yeah. Lexicon, yes. Lexicon po yan. Lexicon. Ito ba yung 100,000 na Bible? Hindi po siya 100,000. Siguro Logos. Logos yung 100,000. Siguro 500,000 siguro yung Logos na pinakamagandang Logos. Kung alam niyo po yung Logos na Bible software. Mamaya po tayo pupunta sa price. Opo. Pero hindi po 100,000 to. Correct lang po. So yun. Magkano to? Wait. Sige. Magkano to? Later on na lang po. Para... Sige. Opo. Okay. Opo. Salamat po sa pag-join. Yun po. So, ito yung derived na word from apo. Ito yung makikita nyo pong number na to. Strong's number yan. Yan po yung ginagamit ng mga theologians para madali nilang tandaan yung mga Greek word. So, from, apo, tapos logos, intelligent reasoning. So, makikita natin yung biblical exegetical meaning ng apologia. So, apologia is a well-reasoned reply, a thought response which adequately addresses the issue. Every believer is called to be a capable wala tayong class bukas ng apologist. umaga. Meron po. Sa gabi po. Sa gabi. Umaga. Ay. Yan. So, sa concordance po, ibig sabihin ng concordance, isang click nyo lang po, malalaman nyo na kung saan ginamit yung apologia from its Greek, from Matthew to Revelation. Kung saan siya ginamit. So, ginamit din pala siya ni Paul sa 1 Corinthians 9:3. My defense to those who examine me is this. So, may kita po natin kung maganda po yung concordance kung gusto natin malaman kung ano talaga yung contextual meaning ng word na ito para sa biblical exegesis natin, no? So sa word study po, yun po, yung makikita din po natin, meron din po siyang quotes ng mga first century theologians. Kagaya ni Justin Martyr, ni Tertullian. Kasi ang ibig sabihin po ng helps, hermeneutics, exegesis, linguistics, prophecy, and selected quotes. So ito po, mga ancient quotes about the gospel ni Tertullian. Yan. Kung gusto niyo na ng research, hindi niyo na kailangan pumunta sa may quotes ni Irenaeus. Yan.
So, about the gospel. So, meron din po yung quotes ng, ayan, yung Cambridge Declaration. Ayan. Yun po yung isang feature niya sa word study. Meron pa po yan. Sa Ephesians 2:8, may kita po natin na meron siyang for debate. Yung for debate po, yeah, for debate. Yan. Makikita natin na hindi siya neutral siya sa two sides. Diba? Familiar naman po tayo sa eternal security na debatable na hanggang ngayon pinag-debate pa rin. So makikita natin yung thesis dito na a true believer can never lose their salvation, only the rewards in heaven. Ito yung thesis. True siya kay Augustine, kay John Calvin, but false siya kay Martin Luther. So ipapakita ni this Discovery Bible yung dalawang sides. Ayan. Then, commentaries. Meron siyang 15 commentaries. Yan po yung commentaries niya, 15. So, one click lang, meron ka na. Dito lang sa number na to, may commentary ka na. So, yun po. Kung gusto nyo ng deep study, ito po yung mga parsing tag legends. Nakikita nyo po yan, yung noun, DFS. Ito po, N, noun. So, D is dative. Makikita nyo yan dito. Yan, noun. Noun siya, noun. Noun, dative, feminine, singular. So, it really points out na kahit na wala tayong alam sa Greek, New Testament Greek, makakatulong talaga to. So, sa verb, meron din. Ito, verb, save. So, yan po. Let's go on sa ating textual study. Kaya, i-connect ko siya sa apologetics. So, familiar naman po kayo sa John 1:1, no? Enarche kai ologos poston theon. Yan. Nakikita niyo po yan, no? Yung sa Greek. So, papakita ko po yung translation ng Jehovah's Witnesses. Familiar po pa kayo sa Jehovah's Witnesses, yung translation nila sa John 1:1? Sige, papakita ko po. Ito, ang translation nila sa New World Translation is, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was a God. Pero makikita natin sa NASB, and the Word was God. So dinagdag nila yung explain ko po yan. Explain muna ng Jehovah's Witnesses kung ano yung side nila. Kung bakit nila ginamit ng agad. So, may makikita po natin dito. The word was a God. So, ayan, mababasa po natin. Yeah, wait lang po. Gawin natin tingnan natin yung summary niya. So, ito po. The word's preeminent position, yan. Ito yung summary. Maganda. The word's preeminent position as the firstborn Son of God, through whom God created all other things, is a basis for describing Him as a God-like one, divine, a divine being. Many translators favor the rendering, the word was God, equating Him with God Almighty. However, there are good reasons for saying that John did not mean that the word was the same as Almighty God. Because first, the preceding clause and the following clause both clearly state that the word was with God. So there is no article, sabi nila. Or in textual criticism, unorthodox. So in the first and then preceded by the definite article in Greek. So, kaya ganun yung sinabi nila. Kasi walang article. May kita din naman po talaga natin na wala siyang article sa Greek. Ayan. Papakita ko po sa inyo, ha. So, ayan. Nakikita niyo po to? Kai theos and o logos. And God was the Word. So, makikita niyo po dito walang article. Ang article po, ito po yung da sa English. Da. So, wala siyang o. Hindi siya kai o theos and o logos. So yun. Kaya nila nilagyan ng kasi anarthrous siya. Wala siyang article. Kasi kapag walang article sa Greek, ginagamitan siya ng
Do you get what I'm saying po? Okay naman po? Nag-get niyo po? So, yun. Medyo ito yung argument nila eh. Kaya kapag mayroong alam na Jehovah's Witnesses, ito yung argument nila sa inyo. Kaya sasabihin nyo lang kung ano yung ibig sabihin ng God. So, kagaya po sa English, kapag personal noun or yung noun is a name, di ba hindi natin lalagyan ng the? So, lagyan ba natin the Noel ate the food? Di ba kapag name, hindi na natin lalagyan ng the. So, in rules sa Greek, if yung noun is nominative, nakita po natin yung dito. Noun, nominative, yan, nominative, masculine, singular, hindi siya need lagyan ng article. Kasi ang tawag sa kanya is it's a perfect noun. Na personal noun siya. Nominative. Okay? So, yun po yung isa sa mga arguments ng Jehovah's Witnesses. Punta naman po tayo sa argument ng ng Iglesia ni Cristo. Sino dito nakapanood ng debate ni James White tsaka ni sino yun? Sino yung ka-debate niya? Sir, napanood ko yun, sir. Sino yun? Iglesia ni Cristo. Hindi, sino yun? Maganda yun, napanood ko yun. Hindi, sino yung Translation. Ayun, Berenation ba? Constellation. Translation. Parang generasyon niya. Constellation. Walang kasing kulit yun. Joe something. Ayun, Joe Ventilacion. Joe Ventilacion. So, di ba yung pinag-aawayan nila yung John 17:3. Tapos, si Joe Ventilacion, he took it very, literal. Yung text. Nag-full stop siya sa dito. Nakikita niyo naman yung Discovery Bible, no? Ayan. Wait. Ay, sorry. Yan. Nakikita niyo po yan, no? Dito lang siya nag-stop. That they may know you, the only true God. Ito, dito. Naalala niyo pa yun, yung panood niyo? So, dyan siya, full stop siya dyan. That they may only know you, the only true God. Kaion, Eletenon, Monon. Saka yung gamit ng Kai. Ton Monon, Eletenon, Teon. Yun yung lagi niyang sinasabi. So, Yung Joe kay Ventilacion. si Joe Ventilacion. Yun yung argument niya, di ba? Yung yung Ton Monon, Eletenon, Teon. Yung the only true God. Yun, monon. Ito yung yung argument niya, yung only monon. So, kapag kasi hindi ka nag-aaral talaga ng meaning, lexical meaning ng Greek, preposition kasi yung kai preposition siya, end. So, itong end, kung nag-full stop ka dito, syempre, in contextual ka, di ba? Na parang you disregarded mo yung exegesis. So, kung makita po natin, dapat inintindi niya yung and Jesus Christ whom you have sent. Kaya sa Discovery Bible po, kung i-click mo lang yung end na preposition wala siya dito. Pero kapag kinlik mo siya sa Greek, ito, kai. Yan, kai. Sasabihin po niya yung meaning ng kai. Yan. The most common New Testament conjunction, used over 9,000 times in the Greek New Testament. Very often with the meaning moreover, even, indeed. So, is typically additive, but it often means even, moreover, indeed. Is ascensive. So,
the additive and ascensive uses of kai can both occur in the same verse. So, ibig sabihin yan, connected sila. Ibig sabihin, moreover, yung oo, siya rin. Siya rin yung only true God kasi nakakay siya. Ito, makikita natin. Link siya. Ito, it simply links elements together, additive sense. Hindi siya separate, kundi connected siya, parang body parts natin. Na hindi separate yung right hand natin sa left hand. So, okay po ba yun? Yes po. So, yun yung isang argument ng Iglesia ni Cristo na maganda na may alam tayo sa Greek preposition which means kai. So, yun po. Sino pong may tanong sa atin ngayon? Saan po ba makakuha ng ganyang free Bible software? Pwede ko po sa inyong i-install. Okay. So, yung kaninang nagtanong na 100,000, ito ba yung 100,000 na... Ito po sa CP yan? We're currently developing in cellphone, Android, and iOS. Meron ng iOS version sa iPad, sa iPhone. Huawei lang Kanina, sa akin, okay lang ba yun? Nagde-develop po kami sa mga Android. Opo. So ang main behind the yung utak po nito is si Dr. Gleason Archer. 40 years po ito. 40 years ginawa. In-endorse po ito ni John MacArthur, ng mga well-known theologian. Endorsement ni John MacArthur, endorsement ni R.C. Sproul, endorsement ni Walter Kaiser, ni John Stott. Kasi nakita po nila ito. Sino pa ba? Si Norman Geisler. In-endorse din po ito ni Norman Geisler. May kita nyo po yun sa website namin. So, ang software po kanina may nagtanong na ito ba yung 100,000? Hindi po ito yung 100,000. Siguro yan yung Logos Bible software. Ito po 1,000 lang, bro. meron po kami yung ganun. Mapalad po ang Pilipinas. Kaya binigyan po tayo ng sponsorship ng helps sa states. Kasi iba yung palitan ng economy, di ba? So, from 45,000 po yung Bible software, now it's 6,000 pesos for lifetime license na yun. Kahit kunin na tayo ni Lord or lifetime na yun, full, hindi na natin kailangan bayaran. So ito, offline siya, hindi siya online. So 6,000. Lifetime license po. One-time payment po yun. Opo. 6K lang pala. Opo. Yes, 6K lang po. And parang presyo ng 3 study Bible. Pero yung study Bible, tatlong study Bible hindi mo ma-equate dito eh. Kasi kumpleto siya. Isang concordance pa lang, magkano yung isang concordance? 2.5. Yung lexicon, 2.5 din. So, di ba? Reasonable, very reasonable price for its So, yun po, meron po siyang trial for 14 days. Pwede ko po kayong installan or bigyan ko po kayo ng installer. Okay po ba yan? May tanong po ba tayo sa iba? One-time payment, okay? O installment? Yun po. Sa mga nahihirapan po yung one-time payment na 6K, meron po tayong installment. Pwede po natin pag-usapan. Chat ko po kayo, ganun. Yung installment, pwede siyang for 3 months. Opo. May tanong pa pong iba? Wala na po?
Wala na po. So, nakalimutan ko po yung isang feature niya, yung prophecy. Sa prophecy po, ito yung mga tingnan na lang natin sa Hebrew. Ito pong prophecy, contextual. May kita natin ito, for example, yan yung plus po, no, may kita niyo yung itong cross sign. Ibig sabihin prophecy about messianic kasi ito yung proto-evangelium, di ba po? So, sa prophecy, may kita natin yung BC. Yan. For example, 722 BC, ito yung na-exile yung northern tribe. Sa 586, ito yung na-exile yung southern tribe of Judah. May kita natin siya sa mga prophets. Kung kailan nila nasabi ito. Yan, 701 BC. Yan pala sinabi. So, yun po. Meron siyang ganong feature. Ano pa bang nakalimutan ko? I think that's all for introduction. Excuse. Yes po. Ano pong pangalan sir nung app? The Discovery Yung Bible Bible po. The Discovery The Bible. Discovery. Yes po. Discovery Bible. Pwede yan sa laptop, no? Tsaka sa isang account. iPhone. Oo. Laptop lang. Now po it's on Mac and then Windows. We're currently developing Android devices as a phone. And then, meron na po kaming beta test sa iOS. Kung kilala niyo po si Pastor Ronel Padernal, nag-purchase po siya nito ng Discovery Bible sa apologetics class natin. Okay. So, may iba pong tanong? May klase ba? Wala na po, no? So, Kailan po possible lalabas sa mga cellphone gaya ng sa akin ganyan? Sa iOS po, sa Apple, this year po 'yon. Pero yung sa Android, maybe next year po. Sa mga Android phones. Maybe next year. Bakit po? Sayang naman, wala po ba kayong laptop? Meron, kaso mabagal na to, luma na tong notebook eh. Ano naman po yung system requirement? Try nyo po. Hindi siya nagre-require ng mataas. Kahit na yung 2GB lang tata to, 4GB. Ano ba? Opo, kahit na 1 gig lang po yung laptop natin kasi sobrang simple po yung software. Hindi siya kagaya ng ibang Bible software. So kung gusto niyo pong i-compare ko siya sa ibang Bible software, pwede naman din po. Kung gusto niyo po ngayon, kung free time kayo, kung may free time kayo or what. Paano kung halimbawa di na-install sa laptop, no? Halimbawa nasira yung laptop, makukuha ko pa rin ba siya? Opo. Makukuha niyo pa rin po. Opo. Okay na po. May iba pong tanong? Wala na po. Or meron pa. Basta kung gusto niyo pong i-install ko, ko na lang po sa inyo. I-chat ko po kayo. Or i-chat niyo po ako. Bibigay ko po sa inyo yung installer. Okay po? Salamat po sa pag-join sa atin ngayon. Maraming salamat sa pakikinig sa akin. So, sige po, let's pray. Father, we thank you for this wonderful night. God, thank you, Lord, na nalaman nila yung isang tool na makakatulong sa kanila sa ministry. It's a big help for a lot of pastors and Bible teachers sa pag-prepare nila ng kanilang Bible study sa sermon manuscripts. Oh God, maraming salamat po dahil nalaman po nila ito. At
I pray, God, and I hope this would not hinder them, like the amount would not hinder them to grab this kind of opportunity. Father, thank you for everything. In Jesus' name we pray. Amen. So, thank you po. Thank you. Bye-bye. Salamat. See you po Salamat po. Thank you, bro. see you Thank po you. bukas ng gabi para sa ating klase. Salamat po. Salamat po.